Yes! Ang agos ng ilog natin yun. Bare months na, kaya ganyan na ang lagay ng tubig niya. Basta bare months na dito. Lagi ng ulan. Guys, magandang araw. Nandito pa rin ako ngayon sa Kubo. Kahapon, pagkagaling namin doon sa tinatabasan ni Banong, dumiretso kami dito sa Kubo. Tapos dito na ako nagpaiwan. Nilugas ko kasi yung mga pambinhi naming mais. Dito na ako nagpaiwan hanggang gabi. Pumunta siya dito gabi na. Hanggang sa umabot yung gabi na sobrang lakas pa rin ng ulan. Ngayon, ang nangyari, inabot kami dito ng alas 10. Tinamad na kaming bumalik doon sa kabilang kubo kung saan kami natutulog. Kaya dito na kami natulog sa kubong to. Yan guys, sa ibabaw ng mga mais na yan. Yan kami natulog. Bukol-bukol pero nakayanan namin. Kaya sobrang lakas ng ulan kagabi. Tinamad na kaming bumalik doon sa kubo. Yung sako lang na yan, ginamit naming sapin. Ito yung mga nalugas kong pangbinhi. Dadalhin ko to doon sa tindahan. Kasi hindi niya maasikasong ibilad. Kaya ako na lang bahala dyan. Ngayon si Banong, maaga doon sa kabilang kubo. Yung nakatali naming inahin doon, may kumain daw na hayop, hindi namin alam. 10 sisiw. Siyam na sisiw ang kinain, isa na lang daw natira. Saka yung inahin, kalahati na lang daw. Kalahating katawan na lang natira. Ngayon pupuntahan natin. Yan na lang yung isang sisiw na natira. Yung nanay niya. Dali. Paanong inahin? Yan na lang natira. Inahin ko. Guys, malamang dyan dumaan kasi natumba yung harang dyan ni Banong. Doon niya nakaharang. Pang-apat na inahin na yun guys, kinain. Nung una, akala namin sawa. Pero nung mga pangatlong kain niya na ng inahin, may duda na kaming malaking hayop ang may gawa. Sa ilalim na yan, may mga naglilimlim dyan. Lahat ng naglimlim dyan, kinain niya. Ang inaalala namin kung mga ito. Kasi nangangain siya ng manok tuwing hindi dito natutulog si Banong. Kasi kagabi, doon kami natulog sa kabilang kubo. Sobrang lakas kasi ng ulan, malaki rin yung baha. Pero ngayong umaga, pahupa na. Kaya babalik na rin ako sa tindahan. Kabawa naman to, nag-isa na lang. Malaking hayop talaga kasi malaki yung inahin eh. Nakain niya ng kalahati, may natira siya. Tapos yung 9 na sisiw, kinain niya pa. Yun ang tira, mga maliliksi pa naman sisiw nun. Nagsusolo na lang siya, kawawa naman. Dati ang duda namin pusa. Pero sa laki ng inahin, kung pusa lang hindi niya kayang kainin yun ng ganong karami. Kalahati yung naubos. Plus yung mga sisiw pa. Kumakain din si Muneng. Guys, pumasok dyan yung baha. Ayan, si Nobita nakatali ngayon. Kasi si Milo naglalandi. Tinatali namin yan ngayon tuwing may maglalandi na aso kasi lagi siyang nakikipag-away. Saka pumapayat siya. Kasi halos doon na siya nakatira kung saan may asong naglalandi. Halos doon na siya nakatira. Tinitiis niya, gutom niya.
Siguro, pag hindi niya na kayang tiisin gutom, saka lang siya umuwi dito. Ngayon, medyo nakarecover na katawan niya. Itong ibang manok. Ang duda namin dati, aso. Pinakauna, pusa. Pero nung sa laki ng nakakain, sabi ni Banong, hindi pusa to. Ngayon, naisip naman namin baka aso. Pero, dahil sa nakakaakyat siya sa bubong, imposible rin namang aso. Hindi nga namin maisip kung ano talaga. Likod ng kubo. Yan, gubat na gubat yan. Hindi yan nagagalaw. Kahit kailan daw, hindi pa yan nagalaw, sabi ni Banong. Kasi sobrang tagilid niyan. Dati nga bayawak. Nakita rin namin bayawak dito. Pumunta rin dito sa kubo. Ang dula namin dyan nakatira. Gagawa daw ng bitag si Mister para masugpo na yung ano niya. Pangangain niya ng mga hayop dito. Kwento sa akin ni Banong, may mga gabi daw na ang mga pato biglang nagtatakbuhan. Tapos, bubugawin niya, mawawala na. Alam niya rin pag walang tao dito, doon siya nag-aatake. Sa gabi lang siya nag-aatake. Pag araw, hindi. Kahit walang tao dito ng araw, walang nawawala. Pero minsan naman, kung may mawala man, sisiw. Dahil ang umaatake lang sa araw, uwak. Pero ngayon, nakakulong na yung mga sisiw. Kinukulong na namin yung mga sisiw. Dahil tag-ulan na. Para hindi sila nababasa, nakakulong na sila. Hindi muna kami papapisa ng pato. Palalakihin muna namin lahat to bago uli magpapisa. Mas magandang magpapisa tuwing tag-init. Pag ganitong tag-ulan, mahirap. Meron kami dyan 2 inahin na naglilimlim. Yun na lang muna. Pang-ulam na lang muna sa umaga yung mga itlog nito. Good morning, guys. Uuwi na si Names. Ihahatid ko muna siya. Kaya patukain ko muna itong mga alaga to. Inatake na naman ang mga kain yung sarang kataling inahin. Kaya hindi ako rito umaalis eh. Kagabi, tinamad kami umuwi dito kasi maulan. Doon kasi siya lugas nitong may umulan. Kaya tinamad kami umuwi rito. Nagkataon yung isa kong inahin. Inahin na naman. Ipilitin ko siyang mahuli. Gagawa ko ng bitag. Hindi ako papayag na pabalik-balik siya rito mga atake. Apat ng inahin ko ang nabiktima niya. Talagang pabalik-balik talaga tuwing nagugutom. Hindi pa nga ako nakakatay kay December ang harvest ko nito. Inuunahan na kami. Diyan muna kayo ay, iwanan ko kayo. Gawin mo yung isang sisi, hulihin mo na, kawawa naman, oh. Nag-iisa na lang. Diyan ba niya? Ihalo na dun sa mga pato. Dun sa mga patong nakakulong. Tatlo. Isa, 2, 3, 4 na lang inahin natin ha. 4 na lang. Yung mga pampalit na ako. Sayang yun, 4 na nabiktima. Talagang... Puro inahin, ano? Oh, pare-pareho yun. Diyan na nangilaslog. Itong mga nakahapon siya, ano, wala pa siyang nabiktima kasi gabi siya nangangain. Yung mga nakahapon, hindi niya kaya. So guys, may dagdag na ilog dahil sa baha. Pag malakas ang tubig, ito nagkakatubig din. Pansamantalang ilog.
Nagkakaroon lang ng tubig to tuwing tagbaha. Pag tag-init, wala. Lakas ng agos, oh. Lakas ng agos ng tubig. Ito ang mahirap dito pagwaha. Okay, makatawid tayo. Mababaw lang pero malakas ang agos. Hindi. Malakas! Ang agos ng ilog natin yun. Bare months na, kaya ganyan na ang lagay ng tubig niya. Basta bare months na dito. Lagi ng ulan. Puche, uwi na! Hanggang dyan. Puche! Pinakamalakas na agos. Di daw hulog pa yung ko. Diyan. O, kaya naman yung habunin. Ay, araw. Ito, pinakamalakas na agos, oh. Dito ko ba daw Kaya natin to. Yun na. Maka. Binhi yan guys. Dala-dala ni Banong. Hanggang dyan yung baha, oh. Halata may mga sumabit na Lutuhon mo. damo. Bigat.